Dahil marami na ngayon ang na-demonetize na mga content creator, dapat alam natin ang mga dahilan kung bakit na-demonetize ang account natin. Alam niyo ba na mayroon palang 20 na dahilan kung bakit na-demonetize ang ating mga account. So ito ay nahati sa 4 na grupo. So, ang group 1, ito yung content violations tungkol sa mga paggawa natin ng content. So, una dito, kapag ang content mo ay may watermarks, halimbawa galing sa TikTok, hindi mo tinanggal. So, ito pala ngayon ay pwede ka nang ma-demonetize. At pangalawa naman, ito yung kapag may music, yung mga content mo or may nakapiright kahit video, pwede kang ma-demonetize. Lalo na kapag sikat ang may-ari nito at nag-claim sila, so madi-demonetize ka. So iwasan na lang natin na gumamit tayo ng mga music. Mas safe kung sariling audio ang gagamitin natin. At ang pangatlo naman, ito yung reuse content. Hindi sa'yo ang video, kinuha mo lang sa iba. So yung iba mahilig nito kasi siguro tinatamad nagawa ng content, nangunguha na lang ng video ng iba. Pero alam niyo ba na pwede kang ma-demonetize? May mga content creator na nakita ko na na-demonetize sila dahil sa mga content na kinuha lang nila, hindi sa kanila. So ito ay iwasan natin. At pang-apat naman, ito yung mga static image, tapos nilalagyan mo pa ng music, yung parang mga picture na inulit-ulit mo, pinagpalit-palit mo lang, tapos nilagyan mo pa ng music. So, ito ay bawal din, pwede ka rin ma-demonetize. At ang panglima dito, ito yung low quality. Kapag madilim yung content mo, laging madilim. So, kapag ganito lagi, so pwede kang ma-demonetize. At ang group 2 naman, ito yung tungkol sa community standard. Yung nauna tungkol doon sa content natin na mga ginagawa. Dito naman, ito yung mga community standard na dapat alam natin dahil pwede rin pala tayong ma-demonetize kapag hindi natin talaga sinunod itong mga community standards. So, una na dito, ito na ang pang-anim. Misinformation, yung parang magawa tayo ng content na wala tayong totoong basihan, yung gawa-gawa lang natin, naririnig natin, lalo na kung mga sensitive, yung tungkol sa mga politika. So, wag na tayong makisaw-saw dyan. At ang pang-pito naman, ito yung engagement bait. Ito ay sa community standard. Dapat talaga nagbabasa tayo. So kapag ginawa mo rin ang engagement bait, halimbawa yung parang sinasabi mo sa mga audience mo na kapag hindi mo share, mamalasin ka. So parang tinatakot mo yung mga audience mo. So iwasan nyo rin ang ganyan dahil pwede rin kayong ma-demonetize. At ang sunod naman pang 8, violence o mura. Yung galit ka sa content mo, may kaaway ka, tapos nagmumura ka na lagi sa video mo. So pwede ka palang ma-demonetize yan. At ang pang-siyam naman, ito yung adult or sexual content. Alam nyo ba na kahit joke lang, pwede kayong ma-demonetize dito. Kaya iwasan nyo kahit magbiro lang kayo ng tungkol dito. At ang pang-sampu naman, ito yung hate speech, discrimination, yung pangbubuli, pangbabash sa ating mga kapwa content creator kahit sa ibang tao. So dapat iwasan nyo rin ito. At ang group 3 naman, ito yung tungkol sa inauthentic behavior. So, pwede tayong ma-demonetize kapag meron tayong mga ginawa, ito na inauthentic behavior. Ito yung ika-11, clickbait. Yung iba ang title sa nilalaman ng video mo. At ang pang 12 naman dito, ito yung spam, yung 20 times ka nang nagpo-post per day na walang pagitan. So, dapat talaga may time interval. At copy-paste na lang lahat ng caption mo. So, dapat bawat content mo, iba-iba talaga ang caption. Dahil nadidetect din pala ito ng system ni Facebook. At yung sunod naman, ika-13, artificial engagement. Bumibili ka ng like, views, comment, para lang magka-engagement yung content mo. So, kapag nalaman din ito ng Facebook, pwede ka rin ma-demonetize. So, ganito nakahigpit si Facebook ngayon, ang dami ng bawal. At ang sunod naman, ika-14, ito yung misleading. Ito yung thumbnail na iba sa laman ng video mo. So, yung iba kasi mahilig din maglagay ng thumbnail. Tapos, kailangan yung thumbnail mo ay related din doon sa video mo. Dahil kapag hindi, para mo rin nilin lang yung mga audience. At ang ika-15, looping, yung 3 seconds video lang na inulit-ulit mo para tumaas yung video mo. So, bawal din ito. Pwede ka rin ma-demonetize. So, dapat talaga inaalam natin lahat dito. At ito naman yung group 4. Ito yung tungkol naman sa account at policy issue. So, dapat alamin din natin ito dahil pwede rin pala tayo ma-demonetize dito sa tungkol sa account at mga policy issue natin. So, ika-16 na, ito yung hindi ka nakakamit ng mga requirements.
So kapag hindi ka nakamit, pwede ka rin ma-demonetize. At ika-17, multiple violations. Kapag 3 times ka nang na-flag within 90 days, automatic ma-demonetize ka na, kaya iwasan nyo rin na magka-violations kayo. At ang ika-18, unoriginal content. Ito talaga yung pinaka-common na laging nade-demonetize ang mga content creator dahil nangunguha yung hindi sa kanila yung mga content. Kaya dapat gumawa tayo ng sarili nating content para wala tayong problema, para hindi masayang naman yung pag-upload natin dito. At ang ika-19, ito yung IP violations. At ika-20, fake account mo. Halimbawa, yung ibang name, ibang birthday. So, kailangan talaga kung account mo yan, totoong pangalan, totoong birthday, totoo ang information na ilalagay mo dahil kapag hindi, pwede kang ma-demonetize. So, ganyan na kahit si Mita, marami ng bawal. So, dapat talaga inaalam natin. Ito ay 20 lahat ha, tungkol sa content violations, tungkol sa inauthentic behavior, tungkol sa community standard, tungkol sa account natin, at sa mga policy issue. So, marami tayong dapat dito bantayan. At alam nyo ba na mayroong tatlo dito na kapag ginawa mo ito, hindi na talaga maibabalik yung monetization mo. Kaya itong tatlo na ito talaga yung dapat yung pinaka-iiwasan. Dahil yung iba, kapag ginawa mo, pwede kang mag-appeal, at kapag inayos mo, pwede kang bumalik yung monetization mo. Pero ito talagang tatlo na ito na kapag ginawa mo ito, hindi na talaga ibabalik. So una dito, ito yung binili mo yung followers. So iwasan mong bumili ng mga followers para lang magkaroon ka ng like, para lang madagdagan yung followers mo, para lang madagdagan yung views mo, dahil kapag na-detect ito, na-demonetize ka, hindi na talaga ibabalik. At ang ikalawa naman, ito yung fake ID. Yung sinabi ko kanina, kapag nag-submit ka ng ID na hindi tama, hindi sa'yo, iba yung pangalan, kailangan talaga dito ay honest ka, kung account mo, sa'yo talaga, ikaw ang may-ari, pati ID, lahat totoo. Dahil kapag hindi na-demonetize ka, so hindi na rin ibabalik ang monetization mo. At ang pinakahuli, sobrang dami mo ng violation. Sa halimbawa, 5 times na, so ibaban ka na ni Facebook. So dapat talaga, huwag tayong gumawa ng mga violation. Ingatan natin ang ating account dahil kapag sobra na, so madidemonetize tayo at hindi na ibabalik. Pero kung isang beses ka palang, halimbawa, isang beses ka palang nagka-violations, tapos na-demonetize ka, pwede ka pang mag-appeal, babalik lang yan, basta ayusin mo lang kung saan ka nagka-problema at wag mo nang uulitin. Dahil kapag inulit-ulit mo pa, mababan ka na, sumasasayang na ang lahat. So, ang bottom line dito, na-demonetize ka, ibig sabihin time out ni Facebook sa'yo, pero hindi naman ito permanente, basta mag-appeal ka, basta ayusin mo lang. So itong demonetization, parang time out lang ni Facebook dahil may ginawa kang kasalanan. So hindi ito permanente. So kapag gusto mo pang ipagpatuloy, ayusin mo at mag-appeal ka. Yung iba kasi dito, parang nawawala na ng gana, lumilipat na sa ibang platform dahil galit sila kay Meta. Hindi naman ito kasalanan ni Meta dahil hindi ka naman i-demonetize kung wala kang kasalanan. So pwede mong ayusin, pwede kang mag-appeal. Kailangan mo lang iwasan yung tatlo na sinabi ko dahil kapag yun ang ginawa mo, hindi na talaga ibabalik ang monetization mo. So sana naman naintindihan nyo at sana naliwanagan kayo. Thank you for watching.